Wala pa pong pilitan ito. Nakakasawa na si Auntie Claire, wala naman sustansya mga sinasabi. Tingin ko walang kontrata na pinirmahan niyan si Abalos Jr. bilang talent ng GMA. Parang singit na singit lang, no? Tama, ipagyayabang lang yan sa SONA. Bangag talaga ang adik na yan. Walang may pakitang saan tinapon o sinunog mga nakumpiskang mga droga. Ang ipagmamalaki nila, nakasabat tayo ng pinakamalaking droga. Ang tanong ko po, dapat po bang ipagmalaki yun kung may pumapasok na droga na ganyang kalalaki? Di po ba? Bakit po walang ganyan ng panahon ni Tatay Digong? Kasi nga ang higpit eh. Parang ngayon ang luwag-luwag eh. Walang tao, kusa lang po lumalango yung mga droga eh. Na-imagine nyo po ba yung sinasabi ko? Sa sobrang luwag, dati po, ang laki pong issue nung magnetic, naalala nyo magnetic, yung malaking malaki pero wala naman. Dinog sniffing daw, may naamoy daw yung may naamoy daw po yung aso na pinaglagyan ng droga. Eto po, wala pong mga taong involved, walang nagsakay, walang basta na lang lumutang. Lumalangoy po, papunta sa Pampang. Baka sila na rin na nagbebenta sa sarili nila. Peaceful talaga. Bloodless talaga. Wala nang lalaban. Yun po yung problema, no? Parang ang dali. Bakit hindi nasabat ng mga Coast Guard kung sa barko o may naghulog? Palaisipan po talaga sa atin eh. Kung kailan malapit na po sa mga Pampang, doon po makikita. Boss, naniniwala ka ba na drugs capital ang Cavite? Wala po ako ideya. Sa totoo, wala po ako. Hindi po ako taga Cavite. Hindi po ako natira sa Cavite. Wala po akong bahay sa Cavite. Never po akong nagagawi sa Cavite. Kaya unfair po yan. Kaya yan yung sinasabi ko na hindi ako naglo-local news kasi hindi ko alam ang kalagayan sa Cavite. Bilib ako kay BBM sa isang picture kasi na natili talaga siya sa imbakan ng Shabu na nasa kote. Baka tinatanong good item. Baka yung sobra sa kota ng droga nakapasok. Sir Badong, pag ang foreign policy mo pala is friends to all, enemies to none, pro-China pala ibig sabihin nun. Hindi ba pwedeng gusto lang nating maging kaibigan ng lahat at ayaw natin ng kaaway? Napatunayan na po natin yan. 6 years po si Tatay Digong. Kung talagang pro-China siya, nagtayo na sana ng mga base militar yung China dito. Bakit po wala? Bakit po wala? Di ba? Kinokontra nyo lang yung sarili ninyo eh. Sabi sila na sabi, nung panahon ni Tatay Digong, pinamigay kasi yung mga teritoryo. Anong teritoryo yung pinamigay? Ibig nyo sabihin, panahon ni BBM, binabawi natin yung pinamigay ni Tatay Digong? Patawa naman. Water cannon nga, hindi natin kayang makipaglaban ng water cannon din. Water cannon lang po ah. Alam nyo po yung mga bansang Indonesia, lalo na po Vietnam, pag winater cannon sila, wina-water cannon din nila. Tuwan-tuwa po tayo pag, kawawa naman ng Pilipinas, wina-water cannon. Natutuwa po tayo pag kinaawaan tayo. Baka yung maso yan. Sir Badong, pag ang foreign policy yan, bakit hindi hinarap sa media ang mga mangingisda para tanungin kung paano nakuha? Wala na po ngayon eh. Ang concern po ng media ngayon, yung sinabi ni BP Sara, yung kabit ni Duterte. All about Duterte po. Kung hindi naman po masisira ang mga Duterte dyan, wala pong pakialam yung media. Naalala ko tuloy yung Iyong Cavite, Akin ang Tundo na pelikula ni FPJ at ni Ramon Revilla Sr.
kung saan ang Cavite entry point ng mga smuggled goods at saka kontrabando. Sa panahon ni Presidente Duterte, walang nawalang teritoryo ng Pilipinas sa WPS. Pero sa panahon nito ni BBM, 4 na teritoryo sa WPS ang harap-harapan na nakuha ng China. Yun yung sinasabi ko. Yung diplomatic relationship. Yung hindi po yan nakukuha yung kaya nga diplomatic relationship, di po ba? Pag diplomasya nga eh. Doon po magaling sa art of diplomacy si Tatay Digong. Sa sobrang dami ng droga na nakakapasok, kita niyo po kung gaano kagaling si Tatay Digong. May gusto magsampa na impeachment kay BP Lenny noon. Sabi ni Digong, bakit niyo sasampahan niya? Binoto ng tao yan. Di ba? Iniisip niyo sana yun. Mas malaki pa nga boto ni Sara Duterte kaysa kay BBM. Tapos sasampahan niyo ng impeachment. Tapos nag-e-expect kayo na walang epekto. Kaya hindi tayo umusad-usad. Yung sinasabi ni John Vic na panay politika kasi tayo, kayo may kagagawan. Mabuti na kakamping nyo sana yung mga Duterte. Hindi. Hindi kayo nakatiis eh. Tinira nyo kagad eh. So, sobrang grabe ng droga na nakapasok, hinahayaan na yata nila masabat yung butal. Kita nyo sabi ni Raymond Ramos, butal na lang daw yung pinasasabat. Para nga naman, merong, di ba? Yan ha, may nangyayari. Hindi po ako maniniwala na war on drugs na mapayapa eh. Tiba-tiba si BBM yan kapag may nahuling droga. Dep. Dep na. Good evening, Sir Badong at mga kakulto ni PRRD. BBS, bulto-bulto at saka unlimited supply. Dep. Ayokong pagtawanan kasi minsan nangungungo din ako. Kaya lang, hindi naman ako presidente. Isang hamak na vlogger lang ako. Ngayon kayo magsalita nung kay ano. Kanina nagdadakdak ako. Ano yung sinasabi niyo tungkol kay Risa Hontiveros? Ayaw niyo namang itanong ngayon. Kayo naman, yung problema dito sa mga to eh. Gusto niyo lang yata akong guluhin eh. Kawawa mga OFW sa Middle East, di man lang asikasuhin na makauwi, puro advisory lang na maghanap ng shelter. Sir Bans, napanood mo ba yung sinabi ni alias Rene about Hontiveros? Hindi po. Hindi ko pa po napapanood. Hindi ko po kilala yung alias Rene niya. Sino po ba yan? Yung alias Rene. Hindi ko po, wala po ko ideya dyan. Ano po sinabi kay Hontiveros? Na binabayaran si yan ba yung kaugnayan ng binabayaran si Hontiveros? Sino nagbabayad kay Hontiveros? Magkano binabayad? Siya ba? Kwentuhan nyo naman. Boxfoot TV, na-comment ko na dito, binasa. So nagtatampo ka. Na-comment ko na yan eh. Hindi ko na ulitin. O di wag. Ano ang problema ko? Kung ayaw nyo, di wag. Maingay na sa FB, Sir Buds. Maingay. Mamaya titignan ko nga Hontiveros. Nakashare na rin kay Atty. Torion, alias Rene na nag-witness last year sa Senado. Ano nga yun? Tungkol sa ano? Ang dami po witness po. Matubato ba yan? Another matubato ba yan? Ano po? Ginagawa nyo hulugan eh. Nabanggit si Tore, BBM, gamit confidential bank fund. Tore, BBM, tsaka confidential fund pala yan. Si Rene, yan ba yung kay Rene? Sige, alamin natin yan. Bad news, buds. Naupos ang prosecutor para sa interim release. So, ibig sabihin, binabayaran ni BBM si Hontiveros, ganun ba yun? Gulong-gulo na ako sa buhay. Nag-witness po siya kay Kibuloy at PRRD.
Ayun muna kasi, sagutin nyo, kita nyo, witness to si Rene. Si Rene witness kay PRRD at saka kay Kibuloy. Ayun. Tapos, anong kinalaman ngayon ni Hontiveros? Sige nga, buuin natin ang kwento. Oh. Anong kinalaman ngayon ni Hontiveros doon sa Rene? Ayan. Ako na para i-guide natin kayo para mabuo nyo yung kwento sa akin. Mix kasi Sir Buds about sa case ni Pastor at yung Amanda. Si Rene, poodle si Anthony. Binayaran daw siya ni Hontiveros ng 1 million at pinatira daw sa kondo ni Hontiveros. Ayun. Di malinaw na ngayon. So, ang binabalita nyo sa akin ganito, merong isang Rene na nagtestigo laban kay Kibuloy at kay PRRD na binayaran daw siya ng 1 million ni Hontiveros. Di ba? Lalabas at lalabas ang katotohanan, mga kapatid. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Wala pong bahong hindi lalabas. Parang utot yan, pigilin mo man. Anyways, sanay naman tayo kay Hontiveros Naalala nyo yung ano. So, susubaybayan po natin yan sa Rene. Huwag kayong mag-alala, hahanapin natin yung video na yan tungkol kay Rene. Hindi ko wala kasi kung ideya Sinasabi nyo kanina, binayaran si Hontiveros. Yung pala, nagbayad si Hontiveros. Tanim witness. Yan. Ayun naman, no? Ganyan ang mga magbabalita. Sige. Rene equals Bicoy. Simple lang, Boss Buds. Tanim witness ni Hontiveros na binayaran ng 1 million. Yan, ha? Aalamin natin yan. Don't you worry. Siyempre, excited tayo. Excited tayo dyan, biruin nyo. Kasi, wala na ngayong witness si Hontiveros kung bumaliktad na. Kung kumanta na dapat palayain na pala si Pastor Kibuloy dyan dahil ganyan si Dilima, di ba? Nung bumaliktad yung unfair kayo niya pag hindi nyo pinalaya si Kibuloy. Si Dilima, nung bumaliktad yung mga witness, wala pa nagsabing wala pang nagsabing, anong tawag doon? Wala pa nagsabing binayaran sila. Ay, sinabi ba binayaran? Tinakot lang sila. Di ba? Sabi ng mga witness ni Dilima, tinakot ayun, yari. Ano ngayon ang dapat gawin nyo? Yan. Kung ang witness, yan lang bang witness? Alam niyo po, eto po, no? Alam niyo naman, wala pa po ako noon sa SMNI. Hindi pa po ako involved. Kaya nanonood, katulad nyo, nanonood lang tayo. Siyempre, alam niyo po, lang ako talent lang ako Hindi naman po ako, kahit pa po ako doon nagtatrabaho, hindi naman po ako mausisa. Ano ba nangyari rito? Hindi po ako ganun tao. Talent lang ako, pupunta lang ako doon, bibirada agila. Mga KOJC daw. Kaya po, ang point ko po dyan, siyempre hindi po tayo pwedeng magsalita basta-basta ng ganyan, no? At saka kung nasa korte po yan, hindi po sila, kahit po yung mga taga-SMNA, hindi rin po siguro talent po. Napawang si Jerry Ramirez. Ano magagawa nyo Talaga naman talent ako kayo. Meron radios nyo kami Ang ganda po kanina ng first time po namin nagtambalan ng dalawa ni Bisdak. Maganda po yung maganda po yung aming rapport. Kaya isa po sa pinakamagandang na nakasama ko. Kompleto. Hindi naman po pwedeng po basta ka na lang magtanong na sino ba nakakaalam dito?
Wala tayong kinalaman diyan. Hindi po natin ugali 'yun. Ako hinire ako para sa Birada Aguila. Ibig niyo sabihin pagpunta ko ro'n may hindi naman tayo gano'n. Hindi kasi ang karamihan 'di ba sabi ko nga sa inyo, ako yung pinakahuli diyan. Dahil lahat po ng mga kasama ko sa Birada, matagal na po silang mga po sila na Waxis, may mga endorser na sila ng mga Waxis, Nakakarating na sila do'n sa mga hindi ko pa nararating. Tulad ng, anong tawag do'n, Glory Mountain, Kingdom, wala pa po ako 'yun ang gusto ko mapuntahan, Mukhang ang ganda sa sa video. Putya paraiso. Pumupunta nga ako kung saan-saan, Meron pala sa Davao no'n. Kaming mga OFW sa Middle East, imbes na si BBM ang pasalamatan namin, ang pinasasalamatan namin ay si President Trump at PM Netanyahu.